Bago tayo magsimula, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa sa kwarto at siguraduhin mong tao ang kasama mo. May mga bagay na hindi mo dapat tinitigan ng matagal, lalo na kung kaya ka rin itong titigan pabalik. May isang babae na nagngangalang Lyra. Tahimik ang buhay niya. Simple. Mag-isa sa isang maliit na apartment sa ikatlong palapag. Walang kakaiba. Hanggang sa isang gabi, habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, napansin niya may isang lalaki na nakatayo sa likod niya. Napakunot ang noon niya. Agad siyang lumingon. Wala. Pagbalik niya sa salamin, wala na rin ang lalaki. Pagod lang siguro, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, bumalik siya sa salamin at muli, nandun na naman, parehong lalaki. Matangkad, maputla, hindi gumagalaw at nakatingin lang diretso sa kanya. Mabilis siyang lumingon, wala na naman. Pero sa pagkakataong iyon, ramdam niya na hindi na iyon imahinasyon lang. Lumipas ang mga araw. Hindi na siya komportable sa sarili niyang kwarto. Pero tuwing titingin siya sa salamin, nandun ang lalaki. At bawat araw, mas lumalapit ito. Mula sa pintuan, papunta sa gitna ng kwarto, hanggang sa halos nasa likod na niya. Pero isang bagay ang mas nakakatakot. Hindi ito kumukurap. Hindi ito humihinga. At parang hindi ito tao. Nagsimula siyang magtakip ng salamin. Tinakpan niya ito ng tela. Pero isang gabi, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa may narinig siya. Mahina. Halos bulong. Lyra. Nanigas siya. Dahan-dahan siyang napatingin sa salamin. Kahit natatakpan ito. At doon niya nakita. May kamay na nakaumbok mula sa ilalim ng tela. Parang may nasa loob. Hindi na siya nakatulog. Kinabukasan, sinubukan niyang alisin ang tela. Nanginginig ang kamay niya. Dahan-dahan, hinatak niya ito pababa. At ang nakita niya, nagpigil sa kanya na huminga. Ang lalaki, nasa likod na niya sa refleksyon. Halos magkadikit na sila. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito. Napaatras si Lyra. Agad siyang lumingon. Wala. Pero sa salamin, nandun pa rin. At ngayon, unti-unti nang itinataas ng lalaki ang kamay nito, papalapit sa balikat niya. Hindi na niya kinaya. Lumabas siya ng apartment. Hindi siya bumalik ng buong araw. Pero kahit nasaan siya, napapatingin siya sa kahit anong reflective surface. Salamin sa elevator, bintana, screen ng phone. At sa bawat tingin niya, nakikita niya ang lalaki. Palapit ng palapit. Isang gabi, napilitan siyang umuwi. Wala siyang choice. Pagpasok niya sa kwarto, unang bumungad sa kanya ang salamin. Nakaharap ito sa kama niya. Parang naghihintay. Hindi siya tumingin. Hindi niya kayang tumingin. Humiga siya. Pumikit at pilit na nagkunwaring walang nangyayari. Hanggang sa may naramdaman siya sa likod ng tenga niya. Isang malamig na hininga. Dahan-dahan may bumulong. Ang tagal kitang hinintay. Nanlaki ang mata niya. Pero hindi siya gumalaw. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang kumpirmahin. Pero hindi natigil. Mas lumapit ang boses. Mas malinaw. Mas totoo.
Hindi mo ba ako papansinin? Unti-unting gumalaw ang kama, parang umupo sa tabi niya. Dahan-dahan siyang napalingon. Walang tao. Pero sa salamin, nakita niya ang sarili niya, nakahiga, at katabi niya, ang lalaki, nakatingin sa kanya, ngumingiti. Biglang gumalaw ang refleksyon, hindi na ito sabay sa kanya. Ang lira sa salamin, unti-unti nang bumangon, pero siya, hindi gumagalaw. At doon niya na-realize, hindi na siya ang may kontrol. Ang lalaki, lumapit sa lira sa salamin, at saka, dahan-dahan itong yumuko at bumulong sa tenga nito. Kasabay nito, narinig ni Lira sa totoong buhay ang parehong bulong. Pwede na akong lumabas. Biglang nagdilim ang paningin niya. Kinabukasan, may nakapansin sa apartment. Bukas ang ilaw. Tahimik. Walang tao. Pero sa salamin, nakatayo isang babae. Nakatingin sa labas. Ngumingiti. At sa likod niya, walang kahit sino. Simula noon, may mga nagsasabing kapag tumingin ka ng matagal sa salamin at may makita kang hindi mo kasama, huwag kang lilingon. Kahit anong mangyari, huwag kang lilingon. Dahil kapag ginawa mo yon, baka hindi na ikaw ang babalik sa refleksyon. Kung may makita kang ibang tao sa salamin mo, pero alam mong wala sa likod mo, titignan mo pa ba ulit?